May gumagamit ng oregano, may nagbibigay ng serpentina, ng luya, at meron pa nga nagpapainom ng Zonrox. Maraming pamamaraan na ginagawa. Kaya yun siguro ang dahilan kaya naitanong ng ating kalapatids kung ano ba talaga ang pinakamabisang gamot sa baliling. Ano nga ba mga kalapatids? Pag-usapan natin yan. 6:30, release! Okay, kabilang. Bilangin. Uwi na sila, oh. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolof TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat sa episode na ito, abangan na naman tayo. Alaminos, Pangasinan, 200 kilometers air distance away from our loop. Yan ang liliparin at babagtasin ng ating mga mahihinang nilalang. At dahil dyan, time check tayo mga kalapatids. Alas 8 na, nirelease nga sila dun sa area ng 6:30. So maya maya nandito na yung ating mga alaga. Kung makakauwi sila at malalampasan nila ang 200 kilometers training mga kalapatids. Paghahanda natin yan para sa second lap ng ating summer race. At syempre mga kalapatids, pag may ganito tayong abangan dito sa ating kulungan, meron din tayong konting kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Kaya sa episode din na ito ay sasagutin natin o susubukan nating sagutin yung katanungan ng isa nating kalapatids na ano daw ba ang pinakamabisang gamot sa baliling. Marami nga namang mga kaparaanan na gamot, mga ibinibigay sa mga nagkakasakit ng baliling. So pag-usapan natin yan tungkol sa baliling sa episode na ito. Kaya kung ikaw na nanonood ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun ay updated ka sa tuwing tayo may kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Huwag na natin patagalin ito. Time check tayo mga kalapatids. 8:50 ng umaga, mag-aalas 9 na at hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga. Pero okay lang yan dahil base sa karaniwang bilis ng ating mga mahihinang nilalang mga around 9:15 ang simula ng datingan ng mga yan. So habang naghihintay tayo, konting kwentuhan muna sapagkat kakatapos ko lang magtanggal ng mga dumi dyan sa kanilang poop tray at dito rin nakiskis ko na at naihanda na rin natin yung pangsasalubong natin sa ating mga alaga. Yan, mahiwagang sabaw ni Lola, tapos yung ating bawang na isusubo sa kanila at kung kailangan ng dagdag puwersa, ayun yung mga iba-ibang kulay na yan mga kalapatids, pula, puti, itim. Samantala mga kalapatids, pansamantala muna nating nilagay dito yung isa nating munting kaibigan na ayan, nakikita nyo, kirat yung isang mata niya. Hindi ko alam kung anong problema niya, kung nasapak lang siya ng mga kasparing niyang barako dun sa flyers loop o kaya naman ay tinamaan na ng respiratory. Pero check natin yan, mag-iingat na rin tayo kaya hiniwalay na natin siya. Lalo na meron tayong dalawang pinanlilipad dito sa ating flyers loop na hindi dapat maabala. So yan mga kalapatids, habang hinihintay natin yung ating dalawang mahihinang nilalang ay pag-usapan muna natin yung katanungan ng ating isang kalapatids na ano ba daw ba ang pinaka mabisang gamot sa baliling o yung paramisu. Siguro kaya yun ang tanong ng ating kalapatids dahil marami siyang nakikita o napapanood na mga iba't ibang iginagamot dun sa ating mga alagang may baliling. Halimbawa niyan yung oregano, yung serpentina, yung may nagsasabi pa sili, tapos ano pa ba, luya, yung iba Zonrox, pinapainom ng Zonrox at ano pa ba, maraming mga ginagawa yung ating mga kalapatids. Yung iba binibilad sa araw, pinapaliguan lagi. So ano ba talaga, paano ba i-recover yung ating mga alaga kapag tinamaan ng baliling o paramisu virus? Eto mga kalapatids, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano at lalong hindi tayo henyo sa pag-aalaga ng mga ibon. Ang binabahagi lang natin ay base doon sa ating mga natutunan at mga karanasan din na nagbigay ng magandang resulta sa ating pag-aalaga. Alam nyo mga kalapatids, wala po talagang gamot sa baliling. Opo, walang gamot
yan ay cause ng virus, particularly Paramisovirus. Ang virus kasi mga kalapatids, sa madaling salita, wala talagang gamot dyan. Subalit, may ginagawang pamamaraan para makaiwas sa baliling mga kalapatids na kanubi. Ano yun? Yun yung pagbavaksin. Paano ba ginagawa? Ano bang prinsipyo ng pagbavaksin? Ini-inject or ini-introduce sa katawan o sa sistema ng ating mga ibon yung controlled amount ng virus ng sakit na baliling. And then, siyempre, pumasok na yung virus dun sa kanyang katawan. Ang mangyayari doon, mga kalapatids, ay magre-react yung kanyang immune system at magpo-produce ng antibodies na panlaban doon sa virus na yon. Sa prosesong yon, maaaring manghina, magkasakit, lagnatin yung ating mga alaga. Pero kapag nakaka-recover sila doon, yung katawan nila o yung immune system nila ay makakalikha ng antibodies na panlaban sa ganung klaseng virus. Nang sa ganon, kapag ka sa wild or sa paligid nila, maka-encounter sila ng ganung virus, immune na yung katawan nila. Kayang-kaya ng kalabanin ng immune system nila yung ganung klaseng virus. So yun yung tinatawag na immunization mga kalapatids. Yun ang prinsipyo din na ginagamit sa tao sa pag-immune, lalo-lalo na sa mga sanggol pagkabata pa lang, kasi hindi pa exposed sa mga virus yan. So marami silang pwedeng masagupang virus, kaya bata pa lang ini-immune na sila. So ganun din ang prinsipyo sa pagdating sa kalapate, sa baliling. Subalit, halimbawang hindi na vaksinan yung ibon, tapos nagkasakit siya ng baliling, nahawa ng baliling, pwede pa ba siyang i-vaccine nun mga kalapatids? Hindi na siya pwedeng i-vaccine kasi nandun na yung virus sa katawan niya. Sa madalas na pagkakataon, kapag lalong-lalo na mahina yung immune system ng ating mga alaga, lalo na kung stress pa yan, hindi tumatagal ng 3 araw, alam nyo na nangyayari sa ating mga ibon. Subalit kung matatag yung immune system ng inyong mga alaga, kinakaya ng katawan nila yan. Ang pinakamabisang paraan na pwede nating gawin para tulungan yung ating alagang ibon na tinamaan ng baliling na ma-overcome o malampasan niya yung virus na yon sa kanyang katawan ay yung panatilihin nating malakas ang resistensya ng ating mga alaga. Palalakasin natin sila. Kumbaga para ibubus natin yung katawan nila at hindi sila basta-basta maigugupo ng baliling virus o yung Paramisovirus. Kasi once na naggupo sila nun, manghihina ng katawan yan, may stress pa yan, dyan maglalabasan yung iba't iba nilang karamdaman. At yun, madadali na yung ating mga alaga. Kaya, balik tayo dun sa ginagawa ng ilan nating mga kalapatids, yung nagbibigay sila ng herbal at kung ano-ano pang mga ginagawa nila. Ang pinaka main idea nyon mga kalapatids ay palakasin yung kanilang immune system. Yung pagkakokontrol ng acidity, ng pH ng pinapainom, isa ring tulong yon sa mga kalapatids natin na nagbibigay ng Zonrox. Yung iba hinahalo sa tubig, yung iba dinidirekta dun sa lalamunan. Ang pinaka main idea nun mga kalapatids na kanubi ay manipulahin yung pH level ng tubig na ibinibigay natin sa ating mga alaga, yung acidity and alkalinity ng tubig na pinapainom natin sa kanila. So yun ang pinaka nun, kasi pagka stress na yung alaga dahil may sakit, kadalasan yan dyan lumalabas yung yung ibang mga sakit dahil nga mahina ang kanilang immune system. So sa pamamagitan ng pag-control sa pH level ng ating mga tubig na binibigay sa ating mga alaga, malilesen yung posibilidad na makakuha pa sila ng iba pang bacteria or parasite protozoan sa mga iniinom ng ating mga alaga. So yun lang yun mga kalapatids. Yung pa nga nagbibigay naman ng serpentina, mga herbals at pati yung mga binibilad yung ibon sa araw. Ayun, isang bahagi yon. Ang pinaka main idea nga nun ay palakasin yung resistensya ng ating mga alaga para nang sa ganun magkaroon ng puwang yung immune system ng ating mga alaga na makapaglikha ng antibodies na lalaban dun sa virus at ma-immune yung ating mga alaga. At kapag na-overcome nila yun, overcome ng antibodies yung virus na nandun sa kanilang katawan, tiyak, gagaling na yung ating mga alaga at mai-immune na sila sa ganung virus. Pero mga kalapatids, dahil nga tinamaan sila niyan, maaaring maging carrier sila ng PMB virus. So mas maganda talaga na yung ating mga ibon talagang binabaksinan natin yung ating mga alaga, parang sa ganoon immune ang ating mga ibon at wala na tayong iintindihin pa. Sasamantalahin ko na rin yung pagkakataong ito na ibahagi sa inyo mga kalapatids na kanubi yung aking ginagawa kapag may tinamaan ng baliling sa aking mga alaga. So simple lang, ang ginagawa ko, binibigayan ko lang ng electrolytes, yung tubig na may electrolytes, parang sa ganun hindi
manghihina yung kanilang pangangatawan. Diba pagka may na-confine sa ospital dahil sa sakit, anong ginagawa? Dinidextrose sila mga kalapatids para hindi sila manghihina ng ganung kasobrang lugmok na lugmok yung katawan nila. So ganun din ang ginagawa natin, lalo na walang ganang kumain yung mga yan, hindi nila makontrol yung kanilang katawan, yung kanilang mga movement, nagkakaroon sila ng involuntary movement, hindi makontrol na paggalaw ng muscles nila dahil nga tinitira ng virus yung kanilang nervous system. So kadalasan yan, tubig lang yan, yung pinakamabilis na access nila para mapunan yung gutom nila. So dun sa tubig na yon, lagyan na natin ng electrolytes. Kumbaga yun ang dextrose nila, hindi sila basta-basta manghihina. At the same time, may makukuha silang mga vitamins and minerals din na nandun. So nabibiling mga electrolytes mga kalapatids. At doon may makukuha rin silang benepisyo na magpapalakas sa katawan nila. At the same time, hindi sila madehydrate at hindi sila basta-basta manghihina. At kung talagang magaling at mahusay yung ibon na yon at ayoko siyang mawala, pinaglalaanan ko ng oras, tiyaga-tiyaga lang sa pagsubo. Napaka-importante nun mga kalapatids, kasi pagka wala talaga silang sustansya na pumapasok sa kanilang katawan dahil nga hirap yung kumain, walang balanse, manghihina at manghihina yung mga yan mga kalapatids. Kaya sinusubuan ko na lang, ganun lang ginagawa ko, subo-subo. Yung sinusubo ko, yung pellets na lang para mabilis matunaw, hindi rin ma-stress yung kanilang digestive system, kasi nga pagka ganyan, mahina nga yung kanilang mga panunaw, hindi masyadong gumagana yung kanilang mga sistema sa kanilang katawan. Kaya yung medyo malambot na lang ang binibigay ko. Importante yan, subo-subo, laging may laman yung sikmura nila. Tapos electrolytes lang, yun lang. Tapos papaliguan, ibibilad sa araw, ganun lang. Tapos vitamins, kung meron kayong mga vitamins, ibigay nyo na para dagdag tulong lakas habang nakikipaglaban yung kanilang immune system dun sa virus na yon, at habang lumilikha ng antibodies, meron tayong binibigay na suporta. Kumbaga chini-cheer natin sila na lumaban dun sa sakit na kanilang nararamdaman. Ganun lang yon, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga vitamin supplement na magpapalakas sa kanila. So ganun lang yung ating ginagawang pamamaraan mga kalapatids. Wala talagang gamot dyan. So sana nasagot natin yung katanungan ng ating kalapatids na nagtanong, at nakakuha rin sana ng idea o impormasyon yung ating mga kanubi dyan na nanonood. Pero teka, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na. Meanwhile, time check tayo mga kalapatids, 9:15 ng umaga. Anytime pwede nang dumating yung ating mga mahihinang nilalang. Pero bago sila dumating, sasamantalahin na natin yung pagkakataon na pakainin yung ating mga alagang naiwan dito sa ating Flyers Loft, lalo na itong mga young birds na to, dahil mamaya kapag nagkasabay-sabay sila, baka hindi sila papormahin ni Zack Focus, dahil nga nagtiterritorial. So pakakainin na natin to para mamaya yung dalawa na lang ang iintindihin natin. Samahan nyo pa ako. Alright. a few moments later. Update tayo mga kalapatids. 10:30 ng umaga. At mukhang may kumalabog na doon sa taas. May ibon na mga kalapatids. So sino kaya to? Pasukin na natin. Tawagin na natin. Yan mga kalapatids. Sino yan? Ayun, si Angel. Si Angel na naman yung nauna. At ayan, mukhang hingal na hingal mga kalapatids. At pagod na pagod dahil sa init. Doon sa club nga namin, iilan pa lang yung nakapagpauwi. Dahil nga sunugan yung panahon mga kalapatids, lalo na mga young birds yung mga yan. Hintayin natin pumasok. Pag pumasok yan, hindi na muna natin paiinumin yan para makapagpahinga muna. Kumbaga pang-akit lang natin yan yung tubig na nandyan. Sobrang late na ngayon dating nila mga kalapatids dahil nga sobrang init ng panahon. At siguro sa mga susunod na pagkakataon mga kalapatids, lalo na sa second lap sa linggo, paghahandaan natin yon at nakita natin yung ating mga adjustment na kailangan gawin kung sakasakaling ganito pa rin yung magiging panahon. Buti na rin na sinampa natin sila sa training ngayon para makapag-adjust tayo sa susunod na sampahan ng second lap. Di naman natin siya kailangan i-clock mga kalapatids na kanubi, pero kung hindi ako nagkakamali, nasa below 900 yung speed ng ating ibong ito. Zack Focus na lang natitira mga kalapatids. Baka mamaya naliligo pa yun doon sa 100 Island sa may Alaminos. Alam nyo naman, buti pa yung mga ibon natin nakakapasyal. Tayo wala.
75 years later. Time check tayo mga kalapatids. 11:15 ng umaga at hanggang ngayon nga wala pa yung isang ibon natin na si Zack Focus. At hindi na natin siya hihintayin mga kalapatids dahil kung umuwi man siya sa ganitong oras, below 700 speed na nga yung ating ibon. Sana makauwi siya. Patuloy ko na lang kayong i-update mga kalapatids kung sakaling dumating yung ating baratang alaga. Ayun mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating ginawang abangan at kwentuhan dito pa rin sa ating munting tambayan. Kaya ikaw na nanonood, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Paki-like, share, comment ang video kung iyong nagustuhan para nang sa ganun ay marami pa ang maabot ng ating programa at pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Ayan mga kalapatids, tignan nyo. Basang-basa yung dumi ng ating alagang si Angel. I-recover na natin yan. Alright.